Ang bidyong ito, mga brothers and sisters, ay tungkol sa this church girl wants a holy and handsome guy but won't admit it. At ito ay si Alice by the Pond na nagtuturo ng ng katwiran sa Biblia at tatalakayin natin kung ano ang mga mali niya. Kaya let's get into it. The saddest thing is that when a man let that kind of fear control them, fear of being manipulated by women, being used by women, if they actually fall in love and let her know that he fall in love, if a man let that kind of fear control them, what is gonna happen is that the fear of being messed up by a woman will mess him up. When I first saw that verse, I was pretty confused because wow, there are so many Christian couple divorced. Even those quite devoted Christian, they divorce. And they're delusional enough to believe that God wants them to leave their spouse for another. Later on, I finally realized what does that. Alright. Si Alice Badapam, maganda 'tong babaeng ito. Sa aking skill, she's 9 out of 10 na kagandahan. Pero huwag kang magpapabulag sa kagandahan ng babae. Sabi siya ng sabi na wag na minamanipula daw ng babae ang mga lalaki. Kasi ganito, paimbabaw na lang 'yan, okey? Na gusto niya ang pogi at banal na lalaki, okey? Ako na na-blackpilled, na-realize ko ang mga magagandang babae ay gusto nila kasing looks match nila na kasing pogi. Kaso ang problema, hinahanap ng mga babaeng ito na magaganda na 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 sinasabi, "Nasaan na ang mga matutuwid na lalaki?" Alright? Actually, in my reaction, nandidiyan yung mga matutuwid na lalaki kaso pangit. Okey, hindi mo gusto. Alright, ang gusto mo ay gusto mo ay na pogi at banal na lalaki. Kaso bale tapos kaso ano ba, paano ko ba 'to sabihin? Nilalayo ng Diyos ang mga lalaking matuwid sa mga babaeng masama kasi ayaw makatuluyan ng Diyos ang mga matutuwid na lalaki, ang mga mababait na na ayaw makatuluyan ng Diyos ang mga mababait na lalaki sa masamang babae, okey? At sasabihin kaya dapat 'pag nagkaloob ang Diyos, dapat absolute na kaloob talaga yan ng Diyos, hindi ka iiwanan niyan, hindi ka lolokohin niyan, hindi ka pagpapalit niyan sa mas pogi. At itong babaeng ito ay paimbabaw na lang yan, okey? Tuloy na lang natin Mean sasabihin niya. what God has joined together, let no man separate. It Alright, hindi means that pinaghihiwalay if ng they're Diyos ang separated, they were not pinagsama niya. joined by God from the beginning. Discover factory presses on Alibaba.com, direct from manufacturers with fast delivery and low MOQ. Separated, they were not joined by God from the beginning. Period. You don't need to overthink it. You don't need to but. Alam ko No, the bakit Word gusto of mo God pogi, eh. says, what God has joined together, let no man separate. God never joined them together. So there's no confusion now. You see, if you take the Word of God for what it is, it's clear, it's literal, it's simple, it's counterintuitive. You don't need to overthink it. This is why Jesus said, I thank you, Father, that you give understanding to the babes and hide it from the wise of the world. Many, many marriages are not made by God. They were never ordained by God. If you are a Christian who have been watching YouTube for a while, you know this. What kind of content that attract Ganito mga brothers and sisters, mga brothers muna kasi huwag kayo basta-basta makikinig sa mga pangangaral ng mga Kristiyano. Kasi may mga iba't ibang denomination ng mga Kristiyano.
at mag-ingat ka sa pakikinig kasi ano, bale nung pinakinggan ko 'to si Alice, actually naramdaman ko sa espiritu ko na paimbabaw na lang 'yan, okey? Hinahanap niya yung mga ang nahanap niya yung sa mga audience na pogi at banal na lalaki, pero siya mismo hindi banal, paimbabaw na lang 'yan. At mababasa sa unang Timoteo 2:9-13, ah, gayon din naman na ang mga babae ay magsiguyak ng mahihinang damit, may katimtiman at hinahon, hindi na mahalagang perlas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang babae ay mangaral na tumahimik ng may buong pagkasakop, ngunit hindi ko pinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon man ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang kay Eva, okey? Ang mali niya, ang dami niyang mali, okey? Wala siyang tama na base sa talata na binasa ko. Ang una niyang pagkakamali ay gayon din naman ang mga babae magsigayak ng mahinhing damit, okey? Pinapanood ko ang bidyong ito kaso yung damit niya hindi mahinhin, okey? Naka-backless, okey? Just imagine mo na yung babaeng ito nagtuturo na maging tapat sa asawa, eh, siya naman mismo hindi mahinhin ng damit, okey? Pinapanood ko ang bidyong ito na may mga nakikinig na binata na parang, oo nga, gusto mo matuwid na babae pero itong babaeng ito hindi matuwid. Paimbabaw na lang 'yan kasi yung suot niya hindi mahinhin, okey? Gusto niyang tingnan siya ng mga lalaki, okey? At hinahanap niya banal at poging lalaki, alright? Kaso hindi na mangyayari 'yun kasi ang babaeng ito ay paimbabaw na lang, naka-backless, okey? Just imagine 'no, na sinasabi ng babaeng ito na magbanal ka, magpigil sa laman, eh, siya mismo maganda tapos nakaka-distract 'pag pinapanood, parang nakahubad. Parang paimbabaw na lang 'yan na gano'n na gusto niya magbanal ka pero siya mismo, hindi mahinhin ng suot, okey? Na tapos sa gist naman na siya ang nararapat sa babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Itong babaeng ito ay sa tingin ko walang mabuting gawa, puro pang sarili lang ang iniisip. Sarili lang niya yung ano, ang pinapangaral niya walang gawang mabuti. Pinanood ko lahat ng video niya, kaso walang gawang mabuti, eh. Puro self-improvement naming mga lalaki na oo nga, ma mayroong gano'n na Kristiyano na self-improvement pero, gano'n na lang 'yan, paimbabaw na lang 'yan na ano na magpakabanal ka, sabi siya na magsabi na magpakabanal ka pero yung nakikita mo hindi kabanalan kundi kagandahan tapos, parang naaakit ka pa 'pag tinitingnan, okey? Paimbabaw na lang 'yan, tapos sa 11 ang babae ay mangaral na tumahimik ng buong pagpapasapa, alright? Ang babaeng ito ay hindi nangangaral, okey? Dapat tumahimik siya kung nasa tunay na iglesia. Kung nagtayo man ng iglesia ang babaeng ito ay hindi 'yun kalugod-lugod sa Diyos, okey? Kasi hindi pahintulot sa babae na mangaral, alright? Hindi sa 12 hindi ko pinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon man ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik, okey? Tumahimik, okey? Kung may babae na nagtuturo dito sa YouTube, hindi 'yan sa Diyos, okey? Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang tsaka si Eva, alright? Kasi si Eva natukso ng mga demonyo kaya ano bale kapag 'pag babae ka, masyado ka naliligalig sa mga hangin ng aral, alright? Maraming mga demonyo na kasi yung babae mahina ang loob, mabilis mahikayat, kaya kaya ang lalaki ang dapat magturo sa iglesia, okey? Tuloy na natin itong video na ito at alam kong pasensya na Alice Dapan, may mali ka, okey? Kaya kaya gusto ko lang kitang ituwid, okey? Bilang pagmamahal sa'yo, 'wag masyadong madumi ang pag-iisip, bilang pagmamahal sa'yo, Sis Alice, ay dapat makinig ka sa payo ng Diyos, okey?
the most views on YouTube, they're always either it's about marriage for Christian single or it's about lust. That is not a coincidence because the Christian single who are struggling with lust are the exact Christian single who are desperate for marriage. And it feels like every day is wasted in waiting, in yearning for God to bring their spouse to their life, then they can finally begin to live. You know, for a lot of Christian single, that's what happened. And I also noticed that this kind of testimony often go viral on YouTube, and that is between two Christian couple who were supposedly brought together by God. Ganito, kaya naghihiwalay ang tao, nagdidiborsyo ang tao kasi hindi nila talaga alam ang utos ng Diyos. Kailangan umanib ka muna sa tunay na iglesia bago mo malaman na bago ka bigyan ng Diyos ng asawa. Okay, umanib ka muna sa tunay na relihiyon at hindi ko sinasabing tunay na relihiyon kami kasi ang MCG ay dapat hayaan mo ang Diyos ang magsabi na kami ay tunay. Alright? At mababasa sa Malakias 13, sa Malakias 3:7. Alright. Mula ng mga kaarawan ng iyong mga magulang kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin, hindi ninyo tinalima, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sa ano kami manunumbalik? Alright, manumbalik tayo sa Panginoon at ang Panginoon ay nasa iglesia ng Diyos. Okay, na-explain ko sa inyo na si Kristo. Alright, kasi bilang Kristiyano na nandito sa YouTube, I'm aware na ang daming mga nagtuturo din ng mga Kristiyano, halos halos sarili lang nila yung iniisip nila na self-improvement. Walang gawang mabuti kasi kapag si Kristo may nagturo, dapat may gawa kang mabuti. Mababasa sa Korinto na merong pangangasiwa talaga na sa Diyos. Alright? Hindi yung iglesyang tinayo ng tao. Alright? Dapat sa Diyos tayo magtiwala na yun talaga ang totoong relihiyon. At hayaan nyo na ang Diyos ang magsabi na kami ang tunay. Mababasa sa 5:19 ng ikalawang Korinto. Alright? Sa makatuwid bagay ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang sanlibutan sa Kanya na hindi binilang sa kanila mga nilang kasalanan at pinagkatiwalaan naman sa amin ang salita ng pagkakasundo. Alright, pinagkatiwala ni Kristo ang mga apostol na magkasundo sa iglesia ng Diyos. Okay? Kaya lang naman kami ang dahil umanib kami sa relihiyon ng sa Diyos, ang iglesia ng Diyos. Umanib kami kaya tinatawag naming members mga kaanib. Alright? At hindi kami yung tunay na relihiyon sa Biblia na una, pero umanib lamang kami, okay? Pinagkasundo sa mga apostol, binasa ni Brother Eli at binasa ko rin naman din na galing kay Bro Eli kasi kung ayon ka sa espiritu o propeta dapat pinapakinggan mo ang mga salita ng mga apostol. Okay? At ang problema, may mga nagtuturo ng hindi tunay na relihiyon. Isa dito si Alice by the Pan na sarili lang niya yung tinuturo niya na mag-self-improve sarili lang natin kasi madamot ang tao gusto pang sariling laman lang iisip Walang spiritual, walang espiritu ni Kristo. Alright, let's go. Never met each other, only met each other for 2 months, and then they got engaged 3 months. YouVersion Bible app plus audio.
really look into this because I haven't found one yet. And when I met in real life, a lot of couples in the church, if you get to know them, you will realize that's not their original spouse. That's not their first spouse. Their spouse, the couple who come to church every day, they're serving the church. Some of them are elders in the church. The person that they're with now is not the wife of their youth. It's not the husband of their youth. They have been through divorce. Kaya yun yung dahilan kaya may mga taong naghihiwalay, nagdidiborsyo kasi wala sila sa tunay na relihiyon, okey? Mababasa sa Galatia 4:8 na gayunman ng pangahong yaon na hindi ninyo pagkakilala sa Diyos kayo'y nasa pagkaalipin ng katutubo na hindi mga Diyos, okey? Hindi tunay na Diyos ang sinasamba ng born again, ng Seventh Day Adventist, mga ano na ano ngang tawag dun, Baptist Church at ang mga Katoliko, hindi tunay na Diyos ang sinasamba nila kaya ano nasa kapisanan sila ng kamatayan kasi si Kristo buhay. Alright, dapat may nakikita kang liwanag, maliwanag sa iyo ang aral ni Kristo kasi hindi naman tinuro yung aral ni Kristo sa mga iba't ibang relihiyon. Kasi naniniwala ako galing sa demonyo yung mga yun. Alright? At ang iglesia ay may isang espiritu, nandoon si Kristo. Alright? Kaya kaya hindi magulo ang pamilya mo kapag nasa tunay ka na iglesia. Kasi bawal sa tunay na iglesia na maghiwalay. Kasi kapag naghiwalay kayo, matitiwalag kayo, mag-iimpyerno pa kayo kasi hindi ninyo nilingap ang pamilya mo, hindi mo mahal ang asawa mo, wala kang pag-ibig kaya kaya mangyayari sa'yo makapahamak. Alright, may isang espiritu sa iglesia, isang katawan na babanggitin ko mamaya. Kaya tapusin mo muna itong video na ito ni Sis Alice, okay? Na may mga punto pa ako na itatama sa kanya. They marry once, twice, sometimes their story are not very ideal for a lot of people. They don't, they probably had sex before marriage. Before God finally joined in a holy covenant, they had sex, they messed up, they even lived together, they broke up. If God wrote your story, it might not be the same as other people. You might be thinking you want to, be sexually pure, you want to be celibate and never have sex. Okay, ganito. Alright, kaya nararamdaman ko na parang paimbabaw na lang yan na gano'n na sinasabi niya mag-stay single, magpigil ng laman, alright. Pero itong pero kasi gano'n, gano'n talaga, kaya yung babae na pinagbibintangan kang manyak ay ayon sa psychology ay siya rin mismo manyak or ewan ko ba kung nanonood din ng nanonood din ng mahalay itong babaeng ito pero hindi niya inaamin halos lahat sa video niya. Kaya paimbabaw na lang na gano'n na sa Diyos siya. Pero ang totoo hindi siya sa Diyos. Kasi may hinahanap siya sa sarili niya na hindi mahanap niya sa mga lalaki, alright. Puro pangit yung mga lalaking nakikinig, walang pogi na banal, alright. Merong pogi at banal kaso nilalayo sila ng Diyos sa iyo. Kasi ang totoo, yung mga pogi ay pogi at mabait at nasa Diyos pa. Ayaw ng Diyos na makatuluyan niya yung mga masasamang babae. Kaya ayaw ng Diyos na makatuluyan niya yung mga paimbabaw, okay? Kaya gano'n, okay? With your spouse before you get married, before the wedding night. So you see, like, if God joined a couple together, no man can separate, not even themselves. They might separate. Totoo po yun, ang pinagsama ng Diyos, wag paghiwalayin ng tao. Alam ko yun, nasa Biblia yun. Pero dapat, kung kung ito yung kung yung born again ay tunay, bakit ganun may paghihiwalay pa rin? Kasi born again itong babaeng ito. Hinahanap niya yung Diyos kaso hindi niya masumpungan kasi may mga mali siyang ginagawa.
Alright, hinahanap niya yung pogi at mabanal na lalaki. Actually, merong banal na lalaki kaso hindi pogi. Hindi mo lang matanggap, okay, na gusto mo lang ano, pogi, mayaman at banal at the same time. Sa totoo walang gano'n. Alright, inaano ka lang sa pantasya. Alright, ang iglesia, ang may isang katawan, yung tunay na iglesia na tinuro ni Kristo. Mababasa sa Korinto 12:13 na ayan sapagkat sa isang espiritu ay nangabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Grego, maging alipin o mga laya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Iisa lang ang tunay na nasa Diyos, isang espiritu, at kayo na ang bahalang magsabi na isang espiritu na nangangaral na nandodoon si Kristo sa iglesia ng Diyos na nasa MCGI. Alright, ganito, iisa lang naman yung mabuti, alright? Wala yan sa mga iba't ibang relihiyon. Para itong babaeng ito ay Chinese, okay? At may mga negosyante na Chinese na ito yung ano, yung gumawa ng isang produkto at ng jacket, gumawa rin ng produkto ng ibang jacket na iba lang yung brand, pero yung totoo sa kanya lahat yun, alright? Dinadaya lang mga tao na ditong tindahan nito ay mas mura para mabili yung ano, yung mga ano dun, mga ng mga damit doon, kaysa sa itong ano na 'to, damit na ito mahal, pero siya rin ang unang ano nun, may-ari nun. Kaya gano'n din yung malalim na lalang ng demonyo, na akala mo pinagbabahabahagi at akala mo may mabuti sa isa't isa na mga relihiyon, pero ang totoo hindi pala tunay na nasa Diyos yun. Pinagbabahabahagi ng ano, ng demonyo na may Seventh Day Adventist, may ano, may born again, at may saksi ni Jehovah, pero sa demonyo yun, okay, hindi sa tunay na Diyos. Kasi ang sa tunay na Diyos, isa lang ang espiritu na nagtuturo para sa ano, yung espiritu ni Kristo, mapangaral ng salita ng Diyos. Alright, mababasa sa unang Korinto 12:29 na lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa na mga himala. Alright, kapag tinawag ka ng Diyos na maging propeta at hindi mo hindi mo naman ninasa, okay? Katulad ng babaeng ito na ninanasa niya magsalita ng mga salita ng Diyos pero hindi. Kaso wala siyang karapatan kasi halos lahat ng ano, ng pinapanood kong ano, mali-mali yung mga pangangaral niya, okey? Pati siya mismo, nakikita ko physically mali yung aral kasi hindi siya nagdadamit ng mahinhi. Tapos parang inaakit niya pa yung mga lalaking nanonood kaya mahalay sa babae na mangaral sa iglesia, alright? Ah, kayo na magsabi na ako'y sa Diyos, na tinawag ako ng Diyos. Kasi hindi lahat hindi lahat puwedeng maging apostol, hindi lahat puwedeng maging propeta, at hindi lahat ano maaaring gumawa ng himala. May kanya-kanya tayong kaloob sa iglesia, pero iisa lang ang ano ang tunay na iglesia, okey? Pero may iba't ibang katawan, alright? May kamay, may paa, may iba't ibang function na katawan, okey? Mababasa sa unang Korinto 12 hanggang 30 or 30 na may mga kaloob na pagpapagaling, baga ang lahat mga nagsasalita ng mga wika, lahat bagay na nagpapaliwanag, okey? Hindi lahat makapagpaliwanag ng salita ng Diyos, at hindi lahat na pinagkaloob na magsalita maging propeta. Kaya mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nasa YouTube, kasama itong babaeng ito. Kaso hindi, paimbabaw na lang yung tinuturo. Sabi na magbanal, magpigil, maghintay ng mapapangasawa, pero siya mismo ay hindi banal, okey? Paimbabaw na lang yan mga brothers. Paimbabaw na lang 'tong babaeng ito. Hindi ako ano, immune ako sa halo effect, kasi alam ko na blackpilled ka, ano, bulag yung mga tao, nabubulag sila dahil sa kagandahan ng babaeng ito kaya pinapakinggan nila.
okey? Wala akong anumang laban sa babaeng ito, tinutuwid ko lang naman kasi mahal ko 'tong babaeng ito na gusto ko lang itama sa video na ito. Kaya 'wag po sana kayong magagalit, okey, kapag tinutuwid ko ng katwiran ng Diyos itong babaeng ito, si Alice. I'm sorry Alice, pero hindi ka tunay na nasa Diyos. Kung gusto mo umanib ka sa MCG ay malalaman mo ang tunay na relihiyon. Makinig ka lang sa pamamagitan ng pangangaral ni Kristo, malay mo makatulong ka rin namin sa pangangasiwa, Sis Alice. Ah, pero may mga manggagawa din naman na babae sa iglesia, hindi kami nagtatangi, okey? Ah, oo, maganda itong babaeng ito pero mag-ingat ka rin na baka madaya ka rin ng babaeng ito kasi yung babae kinakalabit ni Satanas, okey? Kaya mag-ingat kayo mga brothers. For a season, eventually, when they're both humble, when they're both ready, when they're both living for Christ, God will join them together in a holy covenant for His glory. And that kind of story, believe it or not, glorify God more than any other perfect engaged human story. Because people see our free Vocaloid Music app is here. And tell God how to fix it. You will have to wait. It will never be fixed. You just have to wait on God. Ganun ba? Maghintay ka na lang ba basta-basta, ganun ba yun? Na may mapagkaloob sa iyo ang ano, mabait na asawa, ganun ba yun maghintay sa ano? Dapat una muna mapakinggan ka ng Diyos, okey, sa iyong mga kahilingan. Para pakinggan ka ng Diyos dapat may malinis ka na puso. Pero ang problema ay ano, hindi lahat sa Diyos, okey? Hindi lahat ng pinapakinggan mo ay sa Diyos. Kasi sa iisang iglesia nandodoon yung tunay na Diyos, alright? At hayaan niyo na magsabi ng tunay na Diyos ay nasa NCGI, kayo na bahala, okey? Mababasa sa Apokalipsis na merong 7 espiritu ng Diyos na nangangaral sa buong sanlibutan, alright? Pero iisa yung espiritu na nasa Diyos para kontrahin yung mga masasamang espiritu na nasa sanlibutan. Merong 7 espiritu, okey? Mababasa sa Apokalipsis ano, Apokalipsis 5:6, alright. Nakita ko sa gitna ng luklukan ang mga 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang koldero na nakatuyo na waring pinatay na 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Merong 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa para kontrahin yung 7 espiritu na masasama na galing sa diablo. Kasi may lalim din ng ano, ng kasamaan ang diablo. Yung may mga bagay na malalalim sa kanya kaya pinapaniwala ka na sila'y sa Diyos pero yung totoo hindi naman, alright? Katulad ng may 7 espiritu na sumapi kay Magdalena para kontrahin yun, meron naman din 7 espiritu na sa Diyos, okey? Yung 7 kasi perfect ano yan, number yan. Ibig sabihin may mga perfect number na masamang babae si Magdalena, kaya siya sinapian na mayroong 7, bale kasakdalan na ng kasamaan yun, yung sinapian si Magdalena ng masasamang espiritu. Mababasa sa Lucas 8:9 na 8:2 pala, Lucas 8:2. At mga ilang babae pinagaling sa masasamang espiritu at mga sakit ni Maria ay tinawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 espiritu ang nagsilabas. Kaya ano, bale mag-ingat kayo baka may mga babae diyan na may masamang espiritu na dinadaya kayo sa may nangangaral, okey? Hindi ko sinasabing si Sis Alice 'to kasi sa tingin ko nasa sarili pa rin siya. Nagtuturo rin ng salita ng Diyos pero wala, wala sa kaayusan, okey? Hindi naman siya yung tinuruan pero siya yung nagtuturo, okey? Dapat alam niyo yun mga Kristiyano na mag-ingat kayo sa mga espiritu na mga nasa iglesia, mga
ang hindi tunay na iglesia. Kaya kokontra rin 'yun ng mga 7 espiritu ng Diyos. Alright, kasi yung iglesia kasi simbolo ng katawan, alright? At kung yung katawan walang espiritu ay patay. Mababasa sa sa Santiago, 2:6 na ngunit 2:26 sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Alright, magmasid ka lang kayo sa paligid. Wala na walang relihiyon na gumagawa ng mabuti, kundi ang MCGI lang gumagawa ng mabuti. Kasi kapag may pananampalataya ka na walang gawa, patay. Alright, patay ang Iglesia ni Cristo, patay ang Katoliko, patay rin yung yung Seventh-day Adventist, patay rin yung born again kasi wala naman silang ginagawang mabuti. Nag-charity event ba sila? 'Di ba wala? Alright, pati rin itong babaeng ito na nagtuturo ng self-improvement na Kristiyano, walang mabuting gawa, eh. Alright, hindi katulad ko na nangangaral at ng salita ng Diyos tapos gumagawa ng mabuti. Alright. Umaawit ako sa choir araw-araw para mapaglingkuran yung mga taong naghahanap ng katuwiran. Tapos na gumagawa ako ng mabuti, binibigyan yung mga pulubi. Hindi naman sa pagmamapuri, galing sa Diyos yun. Gawa ng Diyos yun na gumagawa sa akin. Kasi kapag wala akong Diyos sa buhay, wala akong gawa, patay ako. Alright, ganun din yung mga iglesia, patay sila kasi wala silang gawa. Alright. At bale ito yung hula sa huling panahon na may mga kapisanan ng mga patay, yun yung mga maling relihiyon, okey? Tapusin ko muna itong Do sinasabi kong nothing. ito. And most of those love people like Christ. Are you able to forgive? Alright, Is it hard for you to forgive? If you still can't forgive your friend who betrayed you, if you still can't forgive your church that hurt you, if you still can't forgive your parent, alright, ganito, alam ng Diyos na pinapatawad ko na yung mga taong nagkasala sa'kin kasi ako rin mismo nagkakasala, nagkakagusto sa babae at dini-distract lang ako ng babaeng ito kapag bale ni-warningan ako ni Brad Ely na huwag kang basta-basta makikinig sa mga ibang relihiyon kasi nga patay nga, eh, okey? Patay sila, eh, wala silang gawa, eh, okey? Kaya nararamdaman ko sa espiritu na ba't gano'n, hinahanap ko talaga yung parang masarap sabihin ng babaeng ito kaso wala, eh, dini-distract lang ako, eh, lalo lang akong nadi-distract dahil sa kagandahan niya na hindi okey lang maganda pero turo ba ng Diyos yung sinasabi? Hindi, eh. Bale nagpakita ba siya ng mga talata sa Biblia? Nagpakita nga pero saglit lang, alright. Isang isang talata lang yung pinakita niya pero hindi naman niya in-explain, alright, kasi hindi niya lubos na nauunawa yung katwiran ng Diyos. Wala siyang gawa kaya siya patay, alright. Patay yung mga mga hindi tunay na relihiyon, okey. Mababasa sa Kawikaan, 21:16. Kahit Kawikaan 21, okey, 16. Alright. Ang mga tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan ay magpapahinga sa kapisanan ng mga patay. Alright, kapisanan ng mga patay yung mga hindi tunay na relihiyon. Alright, bale yung mga ba yan mga bale that na ibig sabihin kapag binaligtad mo nasa Diyos ka na ang mga tao na gumagala sa landa labas ng dating daan na na ano mo ba? Na kauna du ka ng kaunawaan ay magpapahinga sa kapisanan ng mga patay.
okey, nasa labas ng iglesia yung tinutukoy dito, nasa labas ng NCGI, alright, nagpapahinga sila sa kapisanan ng mga patay kasi wala doon si Kristo. Si Kristo ay buhay, okey? Kapag nandodo'n si Kristo sa iglesia ng Diyos, meron siyang espiritu, okey? Kaya nandodoon yung espiritu ni Kristo kaya mababasa sa Roma 8:9 na ayan, "Dadapwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo espiritu ng Diyos. Dadapwat kung ang sino may walang espiritu ni Kristo ay hindi sa kung walang espiritu ni Kristo siya'y hindi sa kanya." Okey? Kung wala kang espiritu ni Kristo, hindi ka makakagawa. Okey? Kung gusto lang naman ng mga bulaang relihiyon, mga born again, Seventh Day Adventist, mga manupakyaring kay Kristo, hindi naman ang abuloy lang yung kanilang nagpapayaman yung mga pastor dahil sa abuloy ng mga miyembro, hindi tunay na sa Diyos 'yan, okey? At si Kristo ay nasa tunay na iglesia, sabihin na nating nasa NCGI kasi yun yung karanasan ko. Kasi tinuro din naman ni Kristo na mag-ibigan tayo, 'di ba? Mababasa sa Juan Juan 14:28 na na 14 ko kaway ka Juan 14:23, 14:23. Okey, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Kung ang sino man ay umiibig sa akin ay kaniyang tutuparin ang aking salita, at siya ay iibigin ng aking Ama at kami papa sa kanya at siya'y gagawin naming tahanan." Okey? Si Kristo nakatira sa tahanan ng ating mga puso at ang Diyos na Ama, alright? Kaya kung iniibig natin si Kristo, ay tutuparin natin ang mga salita niya. Inutos ni Kristo na na gumawa tayo ng mabuti, mag-ibigan sa isa't isa, hindi pa imbabaw, alright? Hindi pa imbabaw na sinasabi ng babaeng ito, "Magpigil ka sa laman, 'wag ka masyadong malibog," pero siya mismo na nalilibugan ka 'pag tinitisigan mo. Paimbabaw na lang 'yan, hindi lang niya inaamin na gusto niya ang pogi at mabanal na lalaki, kaso hindi niya ginagawa, okey? At ang uulitin ko lang ang talata, Kawikaan 21:16, "Ang taong lumalabas gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan ay magpapahinga sa kapisanan ng mga patay." Alright, patay yung relihiyon ng Makes you babaeng ito, okey? And kasi bale kailangan mo muna umanib kay Kristo, alright? Umanib sa iglesia ng Diyos na nandodoon si Kristo, alright? Meron kaming 24/7 na pangangaral para makilala natin si Kristo, na pinangaral ni Brother Eli, na hindi alam ng babaeng ito kung tunay ba kung siya ay si Kristo sa Diyos, at hindi rin niya alam ang tunay na Kristo, si Alice Dapan. Kaya makinig ka, Alice Dapan, sa By Dapan, na makinig ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Alright, ah, let's get into it. Tapusin na natin yung video. try who's so hard, who leave you so much trauma that you have to deal with now. Then forget about a kingdom marriage. You're not able to forgive your spouse because marriage is harder. There will be so much friction for two people who live together 24/7. You need to forgive your brother 77 times a day, says the Lord, okay? Not 7 times. And if you're unable to do that, you're unable to forgive your spouse 77 times a day. And that sometimes is a reality. And because the hardness of heart, Ganito, kaya ka masama at hindi mo mahal ang asawa mo at may hinahanap ka sa sarili. Kasi ang pag-ibig hindi hinahanap ang sarili. May hinahanap siya sa sarili niya na hindi niya makita sa asawa niya. Kaya niya hinihiwalayan
ipinagtataksilan kasi hindi niya talaga mahal, alright? Si Kristo nagturo ng pag-ibig kaya gumising ka sa katotohanan na meron talagang bulaang relihiyon. Merong masasamang tao at merong mabubuting tao. Kakaunti lamang ang nakakasumpong ng ano ng daan ng buhay. Kakaunti lamang ang mabubuting tao, kakaunti lamang ang nakakaalam ng tunay na Diyos na sinasamba, alright? Kaya gumising ka sa katotohanan na gano'n, na meron talagang tunay na relihiyon, merong bulaang relihiyon, napakadami ng bulaang relihiyon. At straight to the point, kay bahala na ang Diyos ang magsabi na kami ay sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng salita, ang ebanghelyo ni Kristo. Mababasa sa 5:14 na kaya sinabi niya, "Gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo." May liwanag ni Kristo na nangangaral sa inyo. Kaya kapag nakakita kayo ng liwanag, malinaw ang aral, ay ano, sa Diyos 'yun. Alright, tinuro naman ni Brad Ellie nasa MCGI at ni Kuya Daniel Dason ang tunay na Kristo. Tinuro nila kung ano yung mga halimbawa ni Kristo, ano yung mga ginawang mabuti ni Kristo. Kaso, ano, bali may mga iba natulog pa, natutulog pa, patay pa. Kat ano, kinaanyayahan ko kayong makinig ng aral ng ating Panginoong Jesucristo sa Mass Baptism. Kaya ano, kaya gano'n, kaya hindi lahat ng relihiyon ay totoo, okey? Alamin niyo muna kung sa espiritu na tunay na sa Diyos 'yan, okey? Mababasa sa, awit 49 hanggang 14 na si na sila'y nagtakda Syol na parang kawa ng kamatayan na magiging pastol nila at ang matuwid ay magtataglay ng kapangyarihan sa kanila ng kinaumagahan at kanilang kagandahan ay mapapasyosol ka kala kagandahan ay mapapasyol upang matunaw upang mawalan ng tahanan. Alright, yung tahanan nila hindi sa tunay na Diyos. Alright, nasa libingan sila hanggang ngayon, yung mga hindi tunay na nasa Diyos. Sa tingin ko patay itong babaeng ito, hindi pa siya naliliwanagan ng aral ng Diyos. Alright. Bali gano'n, yun na lang ng kaaway, nililigaw lang tayo, Kaya mag-ingat kayo sa mga YouTuber na pinapakinggan niyo kung salita ba ng Diyos. Kasi lahat ng hindi sa Diyos, ng mga born again, mga nagtuturo nga ng Kristo pero hindi sila sa Diyos. Bali parang palabas ng diablo na yun yung sa Diyos pero hindi sa totoo. Kaya bali yung sinasalita kasinungalingan, paimbabaw, 'di ba? Juan 8:44, kayo'y sa inyong amang diablo ang mga nais ng iyong ama ang ibig ninyong gawin, na siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Alright. Ah, wa 'Pag nagtuturo ka ng Diyos, ng salita ng Diyos, walang paimbabaw, kumpleto, okey? Walang kasinungalingan, okey? Parang parang nararamdaman ko sa espiritu ng babaeng ito na dinadaya lang kayo mga lalaki na nakikinig. Actually, 'pag may Pilipinong nakikinig sa babaeng ito, maliligaw lang, okey? Dapat sa babae matutong tumahimik ng may buong pagpapasakop at magsuot ng mahinhin na damit kapag nagba-vlog kasi mahalay sa babae na 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 mangaral sa lalaki. Parang ang daming nagkakagusto sa kanya pero parang nasa laman, okey? Hinihikayat niya yung mga nasa laman na gano'n magpigil daw pero siya mismo hindi nagpipigil. Parang tingin niya sa mga lalaking manyak kasi
magpigil daw. Kasi siya rin mismo siguro manyak kaya gano'n. Kaya tingin niya sa mga lalaki manyak, lagi niyang pinapangaral yung mga ano, magpigil daw ng laman pero paimbabaw na lang 'yan, okey? Kaso okey, sana malaman niyo yung utos ng Diyos na ang babae magdamit ng mahinhol at hindi pinahintulot ng Diyos na ang babae ay mamuno sa iglesia kung ano man yung kinaaliban ng babaeng ito. Kaya I'm sorry, 'wag sanang ma-open yung babaeng ito kapag kinikritisize ko siya ng salita ng Diyos. People divorce. Since they ruined you already. Alright, hahanapin ko yung Buy yung for her. ayan, okey. 'Yan, Proverbs chat na said, daw. prepare your field and then build your house. The Lord doesn't say you have Alright, ito yung sinabi niya, fam. okey. People gonna hate this, but I have to say it. If you're a man, I want to remind you, Alright, the Lord says, a man who cannot provide for his household. In essence, they ruined you already. Don't let them get you. Don't let fear get you. Fear is not from God, it's from the devil. It traps you in the same spot for a long sa season of demonyo yun time. pero Fear sa demonyo pero is the most common stronghold in your mind. And fear is the reason that people can't love this day. Fear is why dating sucks in our world. Okay, so that's something that God wants to work on you before you get married. Love, forgiveness. That's the second point. Okay, the first point is lust. Second point, love, forgiveness. Now the third point. Some people are gonna hate this, but I have to say it. If you're a man, I want to remind you, the Lord says, a man who cannot provide for his household, especially his own family, is worse tama naman, than an yung unbeliever. sinabi niya. That means that the Lord is not gonna give you his daughter. Alright, ganito, alright, i-explain ko. Ang mali niya ay ang number 1, okey? Ah, na magpipigil ka sa laman, okey? Na sa tingin ko yun yung paimbabaw na mali sa kanya, okey? Kaya tingin ng babaeng ito ay mga manyak yung mga lalaki, kasi siya rin mismo manyak din. Paimbabaw na lang yun, okey? Kasi yung totoo yung kahalayan ay ano na ng tao, may masamang pita ang tao. Ang masamang pita ng tao nahihikayat para gumawa ng masama, alright? Kaya pahintulot ng Diyos na mag-asawa ka, alright, para hindi ka na matukso sa iba, okey? Papalitan ko yung last ng ng health, okey, na alagaan mo muna ang sarili mo kasi paano ka magugustuhan ng babae kung hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Lahat ng babae gusto pogi, alright, kasama rin 'tong babaeng ito. Kaya yun yung mali niya, yung last, okey? Normal na sa tao na magkaroon tayo ng nasa na naman. Pero ang ginagawa lang ng mga tao ay gumagawa ng mali na nasa ng laman, okey? Ah, bale yun yung naano ko sa babaeng ito, paimbabaw na lang. May nararamdaman bang kahalayan itong babaeng ito? Parang pagturo siya ng turo na maging mapagpigil, na wag tayo masyadong malibog, eh, siya rin mismo nahihikayat tayo dahil siya parang parang nakahubad 'pag nagtuturo, parang paimbabaw na lang 'yan kasi gano'n, malibog din 'tong babaeng ito, hindi niya inaamin. Gusto niya pogi at banal na lalaki, kaso hindi niya nasumpungan kasi paimbabaw na lang 'yan, okey? Alam ko sa sarili ko na nag-judge ako na nagma-masturbate kasi ano na ng tao yon, pero pahintulot naman ng Diyos na mag-masturbate ka. Pero completely na pigilan mo, 'wag kang mag-asawa hangga't hindi na hangga't makuha mo yung dawan, alright? Totoo yun na lahat ng tao nagma-masturbate pero ang problema, ano pa
parang paimbabaw na lang, eh, okey? Siya rin mismo may kahalayan, okey? Naniniwala ako lahat ng tao may kahalayan, okey? Kaso paimbabaw na lang na sasabihin niya magpigil sa laman, okey? Hindi mo kakapigil, di mo 'to mapipigil yung laman, okey? Ang yun yung mali, last, okey? Paimbabaw na lang yan. Oo, tinuturuan tayo ng Diyos na maging mapagpigil, pero mas mabuti na mag-asawa kaysa magningas ang pita, okey? Ah, actually ano, gano'n. Ah, tama yung love, na magpaano ka at pati rin yung finance, tama yun. Yung mali niya yung last, okey? Dapat pinalitan niyo yung last ng ano, ng health. Dapat inaalagaan mo sarili mo, inaalagaan mo yung katawan mo na gaya ni Kristo na umibig sa kanyang sariling ano, ang lalaki umibig sa kanyang asawa ng kanyang sariling katawan, katulad ng kanyang sariling katawan. Yun yung iglesia, kasi asawa ni Kristo yung iglesia. Alright, may mga malalim lang na explanation diyan, kaya hindi ko basta-basta ma-explain sa inyo. Oh, okey. Paimbabaw na lang na magpigil tayo sa laman pero siya mismo hindi nagpipigil sa laman. Malibog din siya, okey? Kaya dapat pinalitan niya ng health, hindi lust, okey? Salamat sa Diyos sa pagpapaisip ng ganitong content at pasensya na mapahaba ang video. So looks max to your potential. It's not over until you win your crush. And more videos to come one at a time if God willing. And see you in the next video.